Okay, good afternoon. Ah, para sa mga vloggers ito at saka sa mga nagko-comment, ah, there is a poor classification of communication, ano? Na ika-classified natin kung saan tayo dito. Kasi sa mga vloggers, tingnan rin natin kung saan tayo dito. At doon sa mga nagko-comment, communicator pa rin yan eh. Kung saan sila. Ano? Ni-research ko ito kasi kuminsan yung mga comment natin o kaya mga vlogs natin, saan ba tayo dito? Hindi natin alam. Basta nagbitaw na lang tayo ng salita. So meaning, dapat i-identify natin saan ba tayo dito. Ano? Kasi minsan, ang ibang kababayan natin, minsan personal silang tumitira. Almost ang vloggers, it's to give information sa mga tamad mag-research. Gusto na lang makinig. Kaya ito ang ginagawa namin, information. Ano? Para ma-aware tayo kung ano ang nangyayari sa ating bansa. So, i-identify natin kasi maganda yung gano'n para malaman natin kung sino ba tayo. Ano? So, yung halimbawa, yung apat na yan, sabihin natin yung passive, aggressive, ano? Passive and aggressive and assertive communicators. Ano? So, apat yan na classification na communicators. Saan tayo dito? Saan tayo dito belong? Yung sinasabing passive ay yung sinasabing powerless. Sunod lang ng sunod, yes lang yes. Baka sunod-sunuran na lang. So yun yung passive, ano? Yung aggressive, malaki ako, matapang ako, kaya ko ito. Coercive, siga, laking lalaki o laking tao. So yun yung aggressive, ano? Now, on passive-aggressive, halos parang pinagsama ito eh. Ito yung karamihan dito. Alin ba tayo dito? Yung alam mo, sa vlog. Ano sa vlog? Alin pa tayo dito? Sa mga vloggers. O sa mga followers na nagko-comment sarili na lang ninyo. Sa mga vloggers, kung saan pa talaga tayo dito. Ito yung passive-aggressive. Ito yung mga traidor. Magaling siya pagka kaharap ka. Pero pag nakatalikod, ibang sinasabi. Ano? Backfighter. Traidor. Pagkaharap mo, magaling ka. Ano? Magaling siya. Pero pag nakatalikod, iba na sinasabi. Nako, ito ang pinakapangit na communicator. Parang naninira pa ng kapwa. Pero i-identify natin, ano? May naninira, may backfighter. I-classify na natin yung pan. Naninira, sinisiraan ka. Mayroong pabiro, may katotohanan. Alin ba doon? Yung katotohanan o pabiro? O part of discussion lang. So, bala na kayo mag-distinguish. Dagdagan nyo ng kaalaman na lang sa definition na yun. Yung sinasabing traidor ay kasama mo sa isang grupo, ano? Kasama mo sa isang grupo, pumanig dito sa isang grupo. Yun ang traidor. Para lang maka-take advantage, makalamang kung anong gusto niyang purpose sa kabila. Sisiraan niya sa kabila para lang siya makapasok sa kabila.
Yan yung pangatlo. Ano? Yung assertive communicator ay ito yung may sense of responsibility sa kanyang lahat ng mga sinasabi. Ni-recognize niya lahat ng effort na nagawa. Yan yung assertive communicator. Ano? So, doon sa apat na yan, kaya ko diniscuss. Kasi sa vlogging, may mga ganun eh. Saan ba tayo dyan? O sa mga personal natin na alam ba, umarap tayo sa tao. Mayroong kang tauhan. Tapos boss ka, pero may boss ka pa rin. Ano? Saan tayo bilong dyan? Sige nga, gusto ko marinig kung saan kayo. Ako, siguro number 4 ako dito. Ano? Number 4 ako. Recognition, responsibility of all your words na binitawan mo. Responsibility mo yan. Responsibility i-recognize mo ang nagawa ng kapwa mo. Anyway, sinasabi ko lang yan, but pakinggan nyo yung talagang ni-research niya, and maaaring siya yung in authority na makapagsalita ng mga ganong communication. Maaaring instructor siya, professor. Tayo, experience lang. Ano? So, pakinggan natin yun. Para makita ko rin ang sarili ko kung saan ako. Please lang, yung mga ko pala followers. Saan ako dito sa apat na ito? Saan ako? Sa passive, aggressive, aggressive, or assertive communicator? Or communication. Asan ba ako dito? Pakibigay nga kung magtugma tayo. Sige, pakinggan nyo ang aking ni-research part of my blog. Ano? Pakinggan. Meron kasing apat na klase ng communication styles, no? Yung passive. Maraming mga tao, lalo na sa mga Pilipino, na pakiramdam nila powerless sila, they tend to be passive, no? So yes lang ng yes, they try to avoid confrontation, no? And then merong tinatawag na aggressive. Ito naman, mga aggressive communicators tend to use their coercive power, whether that's their position title, yung kanilang malaking tao ko, siga ako, di ba, malakas ako. Ayan, yung kanilang strong personality to push their weight around, so to speak. And then may passive-aggressive. Ano yung mga passive-aggressive? Okay, ito yung mga tao na yes sa harapan, no pagka nakatalikod ka. Maganda ang pakitungo sa'yo harapan pag nakatalikod ka. Ang ito sinasabi nila tungkol sa'yo. Mga traidor, yan yung mga passive-aggressive. And then, yung mga taong assertive are people who recognize their rights and also recognize their responsibilities when it comes to communication. So, they recognize that they have the right to ask for what they need. They also recognize their responsibility. So when I run training on assertiveness, I run it for 2 days. How to develop assertiveness among people. This is an important skill, I think, that Filipinos need to develop kasi marami sa atin ay hindi assertive.